Magbibigay ng padagdag ng problema sa tao kagaya ng ating mga politiko na walang ginagawa, kagaya kay Lito Lapid na nagnanakaw lamang sa kaban ng bayan. Si Marisa, ayon sa aking source, ay siya po ay manager sa Pogo. Ito ang Istorya Pinas. Sa pambihirang pagkakataon, nanggigigil at emosyonal na dumalo sa pagdinig si Senator Lito Lapid sa hearing sa Senado tungkol sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Tinanong ni Leon Guerrero kung kaninong lupain sa Porac ang tinayuan ng Pogo. Natural, Leon Guerrero, hindi makasagot si Mayor at Engineer dahil mismo si Leon Guerrero ang di umano ang nagmamay-ari. Handang magbitiw bilang senador si Leon Guerrero kung mapatunayan na siya ay may kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Leon naman, taga Pampanga ka, nasa bakuran mo ang Pogo, illegal na Pogo, pero wala kang kinalaman. Laki ka din siguro sa farm. Ayon pa sa matinding revelasyon na ito na isiniwalat ni Toto Kausing, di umano ang asawa nito na si Marisa Tadio Lapid ang di umano isa sa manager ng Pogo sa Porac, Pampanga. Oh my God! Grabe to, hindi ka lang ata mahuhulog sa kabayo mo, Leon Guerrero. Parang masisipa ka pa ng kabayo mo. Matatandaan na dating naharap sa kaso sa US ang asawa ni Leon Guerrero sa cash smuggling. Grabe ka talaga, Leon Guerrero, napakalupit mo. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol kay Leon Guerrero, umaan ito ng mga negatibong komento ng ating madlang netizen. Dapat lang mag-resign na siya kasi yun ang hinihintay ng taong bayan. Dahil may salita siyang magre-resign siya pag may ebidensya, ngayon may patunay. Dapat panindigan ni Lito Lapid para paniwalaan siya ng taong bayan. Resign ASAP, nagpunta lang sa hearing para sa sarili niya. Ano ba yung senator na yan? Dapat may isang salita ka. Meron bang napala ang bansa kay Lapid sa pagiging senador niya? Yan ang napapala natin sa pagluklok sa isang artista na walang alam kundi pansariling kapakanan. Sayang ang sinasahod, wala naman nagawa. Huwag lang sana basta pag-resign. Dapat imbestigahan saan galing tagong yaman niya. Dapat naalisin yan sa senador. Wala naman naiambag yan na kahit isang batas. Dapat makulong mga yan. Pati si Gloria, ibalik ulit sa kulungan yan. Tagal naman mag-resign. Dapat lang dahil sayang pinapasahod namin sa'yo. Hindi tayo magbibigay ng padagdag ng problema sa tao kagaya ng ating mga politiko na walang ginagawa, kagaya kay Lito Lapid na nagnanakaw lamang sa kaban ng bayan. At ang ginagamit ninyo, mga senador, kasama si Lito Lapid, hindi na ba kayo nakukonsensya na ang ginagawa ninyo sa pagtatanggap ninyo ng allowances at sa salary at saka iba pa sa loob ng isang buwan ng 2 milyon ay isang uri na pagnanakaw? Kasi wala naman kayong ginagawa. Tapos ito pa kayo, sasali pa kayo sa mga sindikato. Wow. So, ino nga, ginagamit na niyang pagkasenador niya na mabibira nila ako. Biro mo vlog, ultimo vlogger lang ako, titirahin niya ako. Tapos sabi niya, may 9 daw ako na libel cases. Mali siya, hindi 9. Sa ngayon, 14 ang libel cases ko. Pero lahat niyan, ang 12 sa Coronadal, RTC. Ang 2 ay nasa Quezon City, RTC. Pero wala akong warrant of arrest. Saan ka naman nakakuha ng datos mo na 6 na warrant of arrest ko? Kaya, Lito Lapid, kakasuhan nga kita. Kasi, nilabag mo ang Data Privacy Act. Karapatan ko na hindi mo ibabanggitin ang mga records ko sa NBI. Pero binanggit mo, kaya bukas na bukas, sasampahan kita ng kaso na cyber crime of violation of Data Privacy Act. Mag-uunahan na kita sa korte, sa City Prosecutor's Office. Si Lito Lapid, ang kanyang ex-wife, pero hindi ko masabi na ex-wife eh. Kasi ang asawa niya, si Marisa, ay ito yung nahuli sa Amerika na nagbibit-bit ng mga dolyares. Sa Amerika kasi, pag pumasok ka, kahit sa Pilipinas, pag pumasok ka, bawal ka magdala ng tinatawag na pera na mahigit sa 10,000. Nahuli yung asawa niya, si Marisa, na nagbitbit ng mahigit 10,000 nang pumasok siya sa Amerika. Kaya nakulong na sentensya siya at nakulong ng 3 taon. Walang nagawa ang pagkagiging Leon Guerrero ni Lito Lapid dyan.
Kaya siguro atin ang isipin na dapat ay pasalamat tayo kung bakit nakulong siya doon. Pero sa aking lang pakikiwari ay dapat ito yung tinutukoy ng insider na informante ko na ang tinutukoy niya na ex-wife ni Mr. Lito Lapid ay si Marisa Tadio Lapid, na nanay ni Mark Lapid. So ang iba kasing babae niya asawa, hindi naman pinakasalan yun eh. Sino yun? Si Michelle Ortega na nanay ni Isabel Granada. Si Melanie Marquez na anak kanya at naging beauty queen pa yung anak. So yan po ang ating masasabi ngayon. So sino yung as ex-wife na tinutukoy? So ang ex-wife na tinutukoy po ay walang iba kundi si Marisa. Si Marisa, ayon sa aking source, ay siya po ay manager sa Pogo. So kung manager siya sa Pogo, ang ibig lang sabihin niyan ay siya ay si Lito Lapid ay protector sa Pogo. So iyan ang ebidensya na hinahamon ako ni Lito Lapid na kung magkapagpakita ako ng ebidensya na siya ay may koneksyon sa Pogo, ay magre-resign ka. So ngayon, ang sasabi ko, mag-resign ka na, Lito Lapid. Resign! Resign! Kasi bakit? Ang asawa mo raw ay manager sa Pogo. Ngayon, ito yung mensahe sa akin ng aking source. Tingnan mo. Para sabihin nyo, hindi ako nagmamarites. Yan. Yan ang mensahe sa akin. No? Ngayon, siguro palaking ko lang ng konti. Pero hindi mapalaki. Sige, gano'n na lang. Ang sabi niya, guess, Risa didn't ask Lapid about his ex-wife being a manager at the Pogo. So, ang sagot sa kanya, really? Yes, Pogo in Porac. So, pero not 100% sure siya, but it's a rumor na sa area nila na talagang manager sa Pogo Porac ang ex-wife niya. Pero ang tinutukoy na ex-wife niya dito, kung hindi ako magkamali, ay si Marisa, yung kanyang asawa na nahuli at nasintensyan at nakulong sa United States of America sa pagbibitbit na mahigit 10 bilyon dolyares. $10,000 dolyares. So, okay. So, iyan muna ang ating balita sa ngayon patungkol kay Lito Lapid at dito ma-expose to the max ka na ngayon. Kaya pala, ang unang tanong ko, Lito Lapid, bakit nagkaroon na mahigit 10,000 dolyares ang asawa mo? Ang katumbas ng 10,000 dolyares ay kalahating milyon sa Pilipino. So, saan ang galing yung pera na yun, Mr. Lito Lapid? Mr. Lito Lapid, meron kang mansyon na pinalabas pa ni Bernadette Sembrano. Kung ako magtansya, mahigit 100 milyon yun. At saan ba nanggaling yan ang pera mo, pinanggamit mo dyan, pinatayo mo, Mr. Lito Lapid? Mr. Lito Lapid, ipaliwanag mo. Detalye por detalye, hindi mo pwedeng sabihin na nanggaling yan sa iyong pagiging aktor. Bakit? Ang laki ba ng kinita mo pag-aktor mo? Ilabas mo ang records mo sa pagka-aktor mo para malaman natin at malaman ng Pilipino na totoo nga na malinis kang tao. Bakit ka nagkaroon? Malapad pa ang farm mo. Ang farm mo hindi kalabaw ang ginagamit mo, kundi traktura. Pati ang anak mo, si Mark Lapid, na ginawa mo pang gobernador, ay napakita pa doon sa pinalabas ni Bernadette Sembrano. Akala mo nagbigay ng malaking kulay sa iyo yun, magandang kulay sa iyo yung pinalabas ni Bernadette Sembrano. Negative yun. Nagkaroon ng katibayan na ikaw talaga pala ay nagnakaw ng malaki nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. Mula doon sa kinukwari mo sa mga lahar sa Pampanga. Ganun lamang po kasimple yan. So ngayon, ikaw ay senador. Magkano kinikita mo sa Senado? Saan na pupunta? Sige nga.
Ngayon, may pinakita ko isang araw na isang tax declaration ng lupa na nakapangalan sa pangalan mo at saka sa pangalan ni Marisa. So ngayon, sasabihin mo na dinideny mo na wala kang alam, wala kang lupa dyan sa Pugo. Well, sinasabi ko lamang na galing sa aking source na isa ay mayroon kang part ng bahagi ng lupa dyan na binigay sa iyo ni Ruperto Pert Cruz. Hindi nga nakapangalan sa iyo, pero binigay sa iyo. Kasi bakit? Kailangan ni Ruperto Cruz ng tinatawag na protector. Kasi napakabigat ng kanyang dadalhin itong Pugo. At isa pa, kung bakit kailangan ni Ruperto Cruz ng protector, ito ang dahilan. Kasi ang ginawa niyang patayuan ng Pugo Hub ay kabahagi ng lahat ng lupa na inaward o binigay ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka. Kasi kinansila, ni-revoke ang iyong tinatawag na conversion. Kasi ang ginawa nito ni Ruperto Cruz noong 2003 ay nanalo siya sa conversion ang mga lupa. Karamihan doon, may ebidensya ko ipapalabas sa sunod ko na pagsisiwalat na kinamkam niya, piniki niyang lahat ng pirma ng mga farmers para mapunta sa kanya at in-apply niya para ma-convert at para kung hindi na sasakahan ay pwede na niyang kukunin mula sa magsasaka. Na makakapampangan na magsasaka ay kinatapakan ninyo. So ngayon, nang nakuha nyo na, kinonvert ninyo sa tinatawag na tourism lot, residential lot, at commercial lot. Ano naman ang implikasyon yan? Kung dati sakahan yan, ang presyo ng bawat metro kwadrado ay malamang 100 pesos lang hanggang 500 pesos. Pero kung na-convert nyo na, magiging 10,000 pesos per square meter. So, ibig sabihin, mahigit 9,000. So, ano naman ang implikasyon yan? Kung ang involved na lote ay 106 hectares, so 106 hectares yun. So, ngayon, kung halimbawa, 10,000 per square meter, ang halaga ng isang hektarya ay ilan? 10 million. So kung ilulon mo ngayon yung lupa sa bangko ng halimbawa 6 million lang, ibibigay ng bangko ang pera ay tatanggapin mo ang pera kahit hindi mo nabayaran ng bangko, riremitahin ng bangko ang lupa na sinangra mo, okay pa rin, kita ka pa rin kasi ang kapital mo ay 500 pesos per square meter at magagawa mo yan kung ang lupa ay makukonvert na mula sa sakahan o agricultural papunta sa commercial, tourism lot, at saka residential. So kung mapalaki, anong ibig sabihin yan? Sino naman, paano naman makonvert? Sa pamamagitan po ng zonal ordinance, zoning ordinance ng isang bayan ng Purak. Kasi sakop ng Purak, kailangan palakihin ng Purak na council ang presyo ng lupa. At para maaprubahan ang ordinansa ng Purak, dadaan sa provincial board. Ang probinsya naman ay si Lito Lapid ang siyang gobernador noong araw, noong 2003. Siyempre, isang utos na lang yan sa mga kanyang mga sangguniang panlungsod. Aprubahan na ngayon ang ordinansa ng Purak. Kasi lahat po ng municipal ordinance ay hindi magiging ordinansa ng tuluyan kung hindi aaprubahan ng probinsya. So kailangan ni Ruperto Cruz ng Victoria Tourism Park Corporation ang lupa na maiangat para maisangla niya, may benta niya ng mataas at kikita siya na malaki. Yun lamang po. At kapalit niyan, binigyan ka po. Sabi ng source ko, Mr. Lito Lapid, kapalit ng tulong mo kay Ruperto Cruz, binigyan ka ng malaking lote. Yan ata ang tinatayuan ng iyong mansion sa ngayon. So, ngayon, dito sa Pugo, sabi mo, wala kang connection. Verify mo nga, bakit ang asawa mo ay naging manager sa Pugo dyan sa Purak? Totoo ba yan? O, ipalabas mo ngayon ang ebidensya.